Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa amateur boxing matapos na magkampiyon sa kanilang dibisyon sa 2013 Asian Youth Boxing Championship sa Subic, Zambales. Pero sa Myanmar Southeast Asian Games naman ngayon ang pinupuntiryan ni na light flyweight Jade Bornea at light welterweight Yumir Felix Marcial. Kasama ng dalawa na kumopo ng gintong medalya sa Subic Slugfest sina flyweight Ian Clark Bautista at lightweight James Palicte. Ang kabuang detalye, hati ni Dennis Principe. Matapos ang matagumpay na kampanya sa ASBC Asian Youth Boxing Championships, 2 sa 4 na gold medalist ng bansa ang nais nang sumabak sa darating ng Southeast Asian Games ngayong Disyembre sa Myanmar. Sina light flyweight Jade Bornea at light welterweight Yumir Felix Marcial ay nagsabi na nakuha nila ang kinakailangang experience bilang youth campaigners, kaya naman panahon na para kumampanya sila sa sesyon. Nakasabak na si Bornea sa World Youth Boxing Championships noong isang taon sa Armenia, kung saan nag-uwi ito ng bronze medal. Samantalang si Marcial naman ang kauna-unahang gold medal winner ng bansa sa World Junior Boxing Championships noong 2011 sa Kazakhstan. Ayon sa dalawa, sapat na ang nasabing mga tournaments para ikonsidera sila sa mga senior events at mahasa ang kanilang tsansa sa Asian at World Championships hanggang sa 2016 Olympics. Sa katatapos na Asian Youth Championships na ginanap sa Subic, nakuha ni Bornea ang gold sa 48 kg class, ngunit pinahirapan muna ito ng magalaw na si Kohei Tanaka ng Japan bago itala ang dikit na 15-13 score. Nakuha ni Marcial ang gold sa light welterweight division ng pulbo si Batsurig Odgonjorgal ng Mongolia sa score na 29-12. Ang dalawa pang Pinoy medalist ay sina flyweight Ian Clark Bautista na nagwagi via 19-10 tally kontra Mirazirtbek Nursahalilov ng Uzbekistan at si lightweight James Palicte na tumalo naman kay Liu Xiaoshuai ng China sa score ng 17-13. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At bilang simbolo ng pagmamahal sa mga kapuspalad na mga batang may karamdaman, ibinigay ni PBA superstar James Yap sa mga cancer patients sa Philippine Children's Medical Center ang lahat ng kinita ng kanyang garage sale kamakailan. Kabilang sa mga ibinenta ng San Mig Coffee Mixer Starguard ay ang kanyang jersey, sapatos at personal na kagamitan. Narito ang report ni Miss Nicole Ramos. Dahil sa labis na pag-aalala sa mga nagdarahop na batang may sakit na cancer, mismong si PBA superstar James Yap pa ang dumaya sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City upang personal na iabot ang kanyang donasyon mula sa kinita sa kanyang garage sale. Isang makapal na sobre na may undisclosed amount ang tinanggap mula kay Yap ni Dr. Eustacia Rigor, ang pinuno ng Cancer and Hematology Center ng PCMC. Lahat ng mga players kailangan sana tulungan natin sila, and then malaking bagay tayo dahil tayo yung na-bless. So yun, sana sa lahat ng players yun na makanood dito ngayon. So yun, sana kahit yung extra nyo lang, di ba? So malaking tulong na sa kanila. Maraming salamat. Welcome. I hope this will be a blessing to you and you'll always think of us. Kwento ni Yap, labis na nabagbag ang kanyang damdamin matapos na makita niya ang mga batang pasyente ng PCMC na dinapuan ng delikadong karamdaman. Kawawa yung mga bata na may cancer. So yun, kaya dito. So sana kahit paano makatulong yung konting amount. Matapos na iabot ang donasyon, inikot pa ni Yap ang ilang ward sa PCMC upang kamustahin at bigyan ng motibasyon ang mga batang may karamdaman. Nangako rin ang 2-time PBA MVP na hindi ito ang unang taon na magbibigay siya ng ayuda sa mga batang pasyente ng PCMC. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Eto, Sandro, panoorin mo to. Dahil po sa kanilang adhikain na makatulong sa pangangalaga sa kalikasan, muli pong magsasagawa ng Mountain Bike Challenge sa Cordillera sa buwan ng Mayo ang Globe Telecommunications Company. Ang 4th edition ng one-day event ay magsisilbing fundraise lamang at hindi po ito aktual na kompetisyon o pabilisan sa pagpedal. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos.
Upang mas pag-igtingin pang lalo ang kanilang Sports at Corporate Social Responsibility Program, inilunsad ng Globe Telecom ang 4th Cordillera Mountain Bike Challenge. Inaasahang lalahukan ng halos 400 cycling test. Layo ng Mountain Bike Challenge na himukin ang publiko na pangalagaan ang kalikasan. At tulad ng nangyari sa first 3 stagings, iikot muli ang mga participant sa rugged terrains ng Cordillera, kung saan masisilayan ng bawat kalahok ang alindog ng Ambuklaw at Binga Dam. Gayon din ng Mount Pulag at Ugo. Ayon kay Race Director JP Alipio, pangunahing pakay ng kanilang event ay ang imulat sa publiko ang importansya ng kabundukan. It's not a race, no? It's really about experiencing the environment, getting people out there. It's about allowing them to experience what our advocacy is about, why we need to save, why we need to reforest the mountains. And of course, it raises funds to more forests in the Cordillera Mountains. Sa panig naman ni Globe Corporate Social Responsibility Head Roberto Nazal, nais nilang magtayo ng 30 seedling nursery sa Cordillera na siyang pagmumulan ng mga punla na itatanim sa palibot ng lugar. So it's a 60-kilometer advocacy ride, no? Since bikers will register, they will pay. We have corporate sponsors. So the target's really to raise money enough to build these needed seedling nurseries. Pakay rin ng kumpanya na gawing maayos na komunidad ang palibot ng watershed na maaari ring magbigay ng kabuhayan sa mga naninirahan sa lugar. For those who haven't joined Cordillera Challenge, you're missing a lot. So don't fail to join Challenge and be part of forest building in the Cordilleras. Ang Globe Mountain Bike Challenge ay idarao sa Tublay Municipal Hall sa Benguet Province sa Mayo 4. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang mga latest sa daigdig ng palakasan at dahil tayo po yung magbibigay daan sa inaugural Mass ni Pope Francis, mamaya pong 5:00 ng hapon, wala po muna tayong PTV Sports ngayong araw. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.